mga taga-basics, palengke, mahal po tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng ating Amang nasa langit na lumikha sa atin. Mahal tayo ng Panginoong Yesus na nagligtas sa atin. Kaya po tayo dapat suklian natin ang pagmamahal ng ating Diyos Ama at ng ating Diyos Anak, ang Panginoong Yesus. Ang nakakalungkot ang tao sa kabila ng kabutihan ginagawa ng Ama at ng Anak. Ang sinusukli ng tao ay kasamaan. Imbis na lumapit at magpakumbaba sa Diyos, sila'y patuloy na nagmamataas sa harapan ng Diyos. Sinasabi na salita ng Diyos, ang sino man nagmamataas ay kanyang ibinababa, ang nagpapakumbaba ay kanyang itinataas. Sa langit po, walang pumapasok sa langit na mapagmataas sa Diyos. Ang pumapasok sa impyerno ay yung mga nagmamataas sa Diyos. Sapagkat si Satanas ay nagmataas sa Diyos at siya ay binagsak ng Diyos sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya po tayong mga tao ay dapat magpakumbaba sa Diyos, himbis na magmataas sa Diyos. Sapagkat ang tao na nagmamataas sa Diyos ay lumalakad sa kamangmangan, lumalakad sa kasinungalingan, lumalakad sa kahatulan ng Diyos. Sa impyerno, maraming nagmamataas ang nasa impyerno na ngayon. Mga taga-basics, mahal po kayo ng Panginoon. Kaya po, kami ay pinapadala sa inyo upang ipangaral ang katotohanan ito sapagkat ang nais ng Panginoon sa lugar na ito ng P6, bawat pamilya ng mga nagtitinda, mga namimili sa lugar na ito, bawat tahanan ay makapasok ang Panginoong Yesus sa inyong mga buhay, sa inyong mga tahanan, upang lahat po kayo ay maligtas. Nais ng Panginoon bawat tahanan sa lugar na ito ay pagpalain niya. Subalit, meron dapat gagawin ang mga taga rito. Una, magpakumbaba sa Panginoon at humingi ng tawad sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kamatayan sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Marami ngayon ang nasa impyerno, umihiling sa Diyos na bigyan sila ng pagkakataon na mabuhay pang muli. Subalit, hindi na sila binigyan ng pagkakataon ng Diyos sapagkat ang kaligtasan at ang pagkakataon ay binibigay na ng Diyos sa atin habang tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito. Kapag ang tao namatay na sa mundong ito, siya po ay haharap na sa Diyos at pupunta siya sa dalawang lugar lamang. Sa langit, kapag siya ay merong relasyon sa Panginoong Yesus, at sa impyerno, kapag siya ay walang relasyon sa Panginoong Yesus. Ganun lang po kasimple yun, mga taga-P6. Without Jesus, you will go into hell.
with Jesus in your life, you will go into heaven. Walang Jesus, walang langit. Kaya nga po, mga taga-Phase 6, pakinggan po ninyo ang salitang ito ng Diyos. Lahat po tayo may kanya-kanyang mga pamilya. Lahat po tayo may kanya-kanyang mga trabaho at anumang kaabalahan sa buhay. Subalit mga taga-Phase 6, unahin po ninyo ang inyong kaligtasan. Sinasabi ang salita ng Diyos, anuman, mapasayo man ang lahat ng kayamanan sa mundong ito, subalit ang kaisa-isa mong kaluluwa ay mapapahamak lamang sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Anong mapapala ng tao? Hindi po ba wala? Sapagkat ang nais ng Diyos at kaya tayo nilikha ng Diyos upang bumalik tanaw at bigyan ng karangalan ang ating Diyos na lumikha sa atin. At yung karangalan na yun ay may babalik natin sana kung tayo po ay sasampalataya sa kanyang pinadalang bugtong na anak, ang Panginoong Jesucristo. Ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang salitang ito ng Diyos ay totoo, sapagkat ang Diyos ay hindi sinungaling kagaya ng tao. Ang tao sinungaling, ang Diyos ay hindi sinungaling. Doon tayo makinig sa hindi sinungaling. At sabi ng salita ng Diyos, ang sino man sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ang tao dapat magsisi sa kanyang mga kasalanan at hihingi ng tawad sa Diyos. At pagkatapos, siya po ay patatawarin ng Diyos at lilinisin sa kanyang mga kasalanan, sa kanyang mga kalikuan. At pagkatapos, kailangan niyang papasukin ang Panginoong Yesus at tanggapin bilang Panginoon at tanging niyang tagapagligtas. At kung magagawa niya ito, siya rin ay patatawarin ng Diyos, siya rin ay lilinisin ng Diyos, siya rin ay ililigtas ng Diyos. At ang kanyang pangalan ay masusulat sa aklat ng buhay sa langit. Kapag ang sino man, ang sabi ng salita ng Diyos, ay hindi nasumpungan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, hindi po siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Paano masusulat? Kapag dito sa lupa, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan at tinanggap mo si Jesus, sumampalataya ka kay Jesus, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Mga kapatid, walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoon Jesus lamang. Sino mang nangangaral na merong ibang tagapagligtas, sila po, bukod sa Panginoon Jesus, sila po ay mga pulang tagapagturo, mga pulang propeta, at sila po'y parurusahan ng Diyos sa impyerno.
Kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, sinong mangangaral kung hindi naman sinugo ng Panginoon. Kailangan isugo ka ng Panginoon bago ka mangaral. At ang mga sinusugo ng Panginoon, isa lang ang pinapangaral. At yun ay walang iba, kundi si Jesucristo, ang ating Panginoon. Para po malaman ninyo kung galing sa Panginoon, si Jesus ang pinapangaral. Kapag hindi si Jesus ang pinapangaral, galing po yan sa dyablo. Huwag po tayong maniniwala na meron pang ibang tagapagligtas. Iisa lang ang tagapagligtas. Sapagkat sinugo ng Diyos Ama ang anak na si Jesucristo sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan. Hindi sinugo ng Diyos Ama ang anak na si Jesucristo sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ito po ang Diyos mismo nagsasabi at dapat natin sampalatayanan sapagkat ang Diyos, ang sabi ng salita ng Diyos, imposible sa Diyos ang magsinungaling. Kung sa tao, imposible magsabi ng totoo, sa Diyos, imposible ang magsinungaling. Kaya po, ang tao dapat lumakad sa katalinuhan. Dapat alam nila kung sino pakikinggan, kung sino sasampalatayanan. Dapat alam natin. Ayusin natin ang ating pag-iisip, ayusin natin ang ating mga puso. Dapat alam natin na isa lang ang tagapagligtas, isa lang ang pinadala ng Ama na magliligtas sa tao. At yun ay ang pangalan ng Panginoong Jesucristo o si Jesus Christ. Ang sabi ng salita ng Diyos, pinadala ng Ama ang kanyang bugtong na anak, hindi upang tayo hatulan, kundi upang tayo ay iligtas sa pamamagitan niya. Subalit, kapag ang tao ay patuloy na nagmamatigas sa Diyos at patuloy sinusunod ang kanyang kalooban kesa ang kalooban ng Diyos, ahatulan din siya ng Panginoon. Sapagkat hindi sana siya hatulan ng Panginoon kung siya ay sumasampalataya sa Panginoon. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Sinong Kanya, mga kapatid, sa Panginoong Yesus? Ang sino man daw po sumasampalataya o sumampalataya sa Panginoong Yesus ay hindi hahatulan ng Ama. Mga kapatid, mga taga-P6, mga nagtitinda, mga namimili, yung hindi po makakasabay sa panalangin mamaya, yung mga pauwi na po sa kanilang mga tahanan, bago po kayo magluto, bago kayo maglaba, bago kayo maglinis ng bahay, o anumang transaksyon sa inyong mga buhay, pag-uwi niyo po sa bahay, manalangin po muna kayo. Unahin po muna ninyo ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang buhay natin,
Walang nakakaalam kung hanggang kailan mabubuhay ang tao sa mundong ito. Hawak ng Diyos ang ating mga buhay. Hawak ng Panginoon ang ating mga buhay. Kaya po mga kapatid, kami po ay pinapadala sa inyong harapan ng Panginoon upang mapakinggan ninyo ang katotohanan ito sapagkat ang sinasabi ng salita ng Diyos at malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Walang ibang magpapalaya sa tao kundi ang katotohanan. At ang katotohanan iyon ay masusumpungan lamang natin sa salita ng Diyos. Kaya po ang tao madalas mailigaw sapagkat hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Kaya po kami, binabasa namin sa inyong salita ng Diyos upang kayo po ay hindi habang buhay na lang maililigaw ng kaaway. Ang iba sa atin dito, baka ito na yung huling araw mo sa mundong ito, ito na yung huling mong pagkakataon, maligtas. Kaya pag-uwi mo sa bahay, manalangin ka muna. Bago mo gawin ang ibang bagay, manalangin ka muna. Gawin mo lang yung dalawang bagay na ito. Pagsisiyan mo ang lahat ng mga kasalanan mo. Ihingi mo ng tawad sa Panginoon lahat ng mga kasalanan mo. At ang Panginoon ay handang magpatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng ating Ama. Sa isang kaluluwa na magpapakumbaba sa harapan ng Diyos, siya po ay patatawarin ng Diyos. Baka iniisip ng iba sa atin dito, wala nang kapatawaran ang kanyang mga kasalanan. Kapatid, yan po ay kaya ng dyablo. Ang gusto ng dyablo, manatili tayo sa mga maling kaisipan, sa mga daya na upang isang araw mapupunta tayo sa dagat-dagat apoy ng impyerno. Kapatid, huwag ka magpadaya sa dyablo. Ikaw ay nilikha ng Diyos, kawangis ka ng Diyos. Huwag po natin ibababa ang ating mga sarili. Kawangis ka ng Diyos, mataas ang uri mo. Kaya nga dapat ang iyong pag-iisip, ang iyong puso ay naka-incline sa salita ng Diyos upang tumaas ang iyong uri. Sapagkat kung tayo lumalakad ayon sa salita ng Diyos, nagiging kawangis natin ang Panginoon at nagiging mataas ang uri natin. Subalit, kapag tayo ay lumalakad sa kasalanan, buwababa ang uri natin. At ang dyablo natutuwad sa bagay na yun. Mga taga-Phase 6, mahal kayo ng Panginoon. Bawat isa sa inyo sa lugar na ito, mahal ng Panginoon. Kung kami lang ang masusunod, ayaw namin ng ganito, subalit ang Panginoon ang nag-uutos sa amin upang ipangaral ang katotohanan ng salita ng Diyos, upang
ang mga taga rito ay makalaya sa kasinungalingan ng dyablo upang ang mga taga rito ay maligtas sa mamamagitan ni Jesucristo. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Mga kapatid, maliwanag pa sa sikat ng araw, maliwanag pa sa ilaw sa poste ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Sinong Kanya? Ang Panginoong Jesucristo. Ang sumasampalataya kay Jesus ay hindi hinahatulan. Kung ayaw mong mahatulan ng Diyos, sumampalataya ka kay Jesus. Kung ayaw mong hatulan ka ng Diyos, pagpanaw mo sa mundong ito, ngayon pa lang habang buhay ka pa, sumampalataya ka na sa Panginoong Jesus. Sapagkat pag tayo po ay pumanaw na sa mundong ito, nang walang Jesus sa ating mga puso, kapatid, nakakalungkot at nakakatakot ang sinasabit ng mga taong pumapanaw sa mundong ito nang walang relasyon sa Panginoong Jesus. Ito po ang sinasabi, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugbong na anak ng Diyos. Dito po binabanggit ng salita ng Diyos, ang sumampalataya ay hindi hahatulan ng Diyos. Ang hindi sumampalataya ay hahatulan ng Diyos. Kapatid, nasa iyo ang pagpili. Kung ayaw mong mahatulan ng Ama, sumampalataya ka sa kanyang bugbong na anak. Kung gusto mo hatulan ng Diyos, huwag ka sumampalataya. Ganun lang kasimple yun, mga kapatid. Ang salita ng Diyos ay direct to the point. Ang salita ng Diyos ay hindi paligoy-ligoy. Ang salita ng Diyos ay matalas, magkabila ay talim, minsan masakit sa pandinig ng sino man sa atin na lumalakad sa kasinungalingan at lumalakad sa kasalanan at hindi sumasampalataya sa buktong na anak ng Diyos. Subalit, kapag tayo po ay lumalakad sa pananampalataya sa Panginoon Yesus, tayo po ay hindi hahatulan ng Diyos. Ang sabi nito, ang di sumasampalataya ay hinatulan na. Hinatulan na. Ibig sabihin, present. Ibig sabihin, dito sa lupa, bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na maligtas. Hanggat ikaw ay nahininga, hanggat ikaw ay nabubuhay pa sa mundong ito, bibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon na ikaw ay maligtas. Subalit, kapag nakita ng Diyos na ikaw ay nagmamatigas at ikaw ay hindi nagpapakumbaba kahit patuloy kumapatok ang Panginoon, kapag nakita ng Panginoon na tayo ay nagmamatigas sa Kanya at hindi natin siya pinakikinggan, kundi bagkus nananatili ka sa gusto mo, ng gusto mo ng kasalanan, kapatid, ang sabi nito ay hinatulan na. Kaya nga po, hanggat tayo po
ay may pagkakataon magpakumbaba na tayo sa Panginoon. Sapagkat hindi sa lahat ng pagkakataon, bibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos. Gagawin ng Diyos ang lahat ng paraan para ikaw ay maligtas. Subalit, kapag ikaw na mismo ang lumalayo sa Kanya, ang Panginoon ay hahabulan ka na rin sapagkat ito ang ginugusto mo. Ang sabi pa ng salita ng Diyos, at ito ang kahabulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Mga taga-Phase 6, ito po ang salita ng Diyos, maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang sabi po rito, ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa ilaw. Ito po minsan masakit na katotohanan. Ang tao mas iniibig ng tao ang kadiliman kaysa ang kaliwanagan. Mas iniibig ng tao ang dilim kaysa sa ilaw. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Kung walang Jesus sa buhay mo, madilim ang buhay mo, magulo ang buhay mo, walang direksyon ang buhay mo, at isa lang lugar ang patutunguhan ng iyong kaluluwa pagpanaw mo sa mundong ito. Kung walang Jesus, wala pong langit na makikita ang sino mang pumapanaw sa mundong ito. Ang nakakalungkot, marami pinanganak hanggang mamatay, hindi man lamang nagkaroon ng relasyon sa Panginoong Yesus. Hindi man lang pinapasok yung ilaw sa buhay nila at nanatili sila sa kadiliman. Mga kapatid, bigyan mo ng liwanag ang buhay mo. Bigyan mo ng kahulugan ang buhay mo. Bigyan mo ng kaligtasan ang buhay mo. Huwag tayong mabuhay sa kasinungalingan. Huwag tayong mabuhay sa kamangmangan. Huwag tayong mabuhay sa kasalanan. Kapatid, mahal ka ng Panginoon. Si Jesus namatay sa krus para sa bawat isa sa atin. Ikaw at ako ay nasa isip ng Panginoon nung tinanggap niya ang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Walang sino man sa atin dito ang hindi minahal ng Panginoon. Walang sino man sa atin dito na namatay si Jesus na hindi para sa Kanya. Para po sa ating lahat ang ginawa ni Jesus. Para po sa ating lahat ang pagkamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Para po sa ating lahat. Kaya ang Panginoon ay tinanggap ang mga hagupit
ng latigo sa kanyang katawan. Kaya ang Panginoon nagkalasog-lasog ang kanyang katawan dahil sa hirap na pinagdaanan niya sa lupa. Kapatid, ikaw ang nasa isip ng Panginoon, kaya tinanggap niya ang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo. Tapos ikaw, papaliwalain mo lamang ang ginawa ng Panginoon paghihirap. Kapatid, maawa ka sa kaluluwa mo. Marami na nasa impyerno ngayon ay sising-sising sapagkat sila'y nabubuhay pa. Binigyan sila ng lahat ng pagkakataon ng Diyos Ama na maligtas. Kinakatok sila ng Panginoon araw-araw sa kanilang mga puso. Nais ng Panginoon pagbuksan sila ng kanilang mga puso. Subalit hindi nila pinagbuksan. Mas gusto nila ang kadiliman kesa sa kaliwanagan. Yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay salamin ng buhay ng tao. Hindi tayo makakapagsinungaling sa Diyos. Wala tayong may tatago sa Diyos. At walang gumagawa ng masama na hindi nakikita ng Diyos. Kaya lahat, sino man gumagawa ng kasamaan, ay nakikita kayo ng Panginoon. At walang kasamaan ang hindi mapaparusahan ng Diyos. Kaya nga po, sino man sa bayan ng Pilipinas ang gumagawa ng korupsyon, wala pong papasok dyan sa kaharian ng langit. Ang Diyos ay hustisya. Ang Diyos ay makapangyarihan sa kanyang paghatol. Walang kasamaan sa mundong ito ang nakalalagpas sa ating Diyos. Kaya nga po, ang sabi ng salita ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga po, mga kapatid, habang tayo ay meron pang hininga, lumapit na tayo sa ilaw, lumapit na tayo sa Panginoon. Talikdan natin ang madilim nating pamumuhay. Talikdan mo ang iyong mga kasalanan, talikdan mo ang iyong kasakiman, talikdan mo ang iyong kahalayan, talikdan mo ang makasalanan mong pamumuhay. Lumapit ka sa Panginoon. Lahat po tayo ay nagkasala. Ako at kayo, tayong lahat nagkasala sa Panginoon. Kaya tayong lahat ay dapat lumapit sa Panginoon. Tayong lahat ay dapat magpakumbaba sa Panginoon. Tayong lahat ay dapat humingi ng tawad sa Panginoon. Sapagkat lahat tayo nagkakasala, lahat tayo dapat lumapit sa Panginoon. Kapatid, walang nakakahiya kung ikaw ay lalapit sa Panginoon, sapagkat pare-parehas tayo nagkakasala. Hindi lang ikaw nagkakasala, lahat tayo makasalanan sa harapan ng Diyos. So ano nakakahiya kung ikaw ay magpakumbaba at humingi ng tawad sa Diyos?
At sa Panginoon, walang malaki, walang maliit na kasalanan. Basta tayo nagpakumbaba sa Diyos, ikaw ay kanyang kayang patawarin at mapapatawad ka ng Diyos sa iyong pagpapakumbaba lamang sa Kanya. Magpakumbaba ka lang sa Panginoon at handa siyang magpatawad sa iyo. Kung iniisip ng iba sa atin, wala nang kapatawaran ang kanyang mga kasalanan, kapatid. Yan po ay hindi galing sa Panginoon. Ang Diyos ay mapagpatawad na Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal na Diyos. Ang Panginoon ay maunawain. Ang Diyos ay magalang. Ang Diyos mapagpatawad sa sino mang nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Hindi ba sa Bible mayroong isang babae na makasalanan, subalit lumapit siya sa Panginoon, inusgahan siya ng kanyang mga kasamahan, subalit ang Panginoon pinatawad siya. Lahat po na nagpapakumbaba sa Diyos ay kanyang pinapatawad. Walang hindi pwedeng patawarin ng Diyos sa taong nagpapakumbaba. Ganon tayo kamahal ng ating Ama. Ganon tayo kamahal ng Panginoong Yesus. Kaya nga ang Panginoong Yesus namatay sa krus. Dahil sa sobrang niyang pag-ibig sa atin, ipinagpalit niya ang buhay niya alang-alang sa atin. Ganon tayo ka-espesyal sa Diyos. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Na kaya niyang ibigay ang buhay niya para sa atin. Kaya kapatid, you are special to God. Jesus loves us. Jesus loves you. He gave His life for you. Can you just imagine, ang Diyos, imbis na tayo hatulan, ay mas pinili niya ang magsakripisyo sa krus at mamatay alang-alang sa iyo. Ganon ka kamahal ng Panginoon. Bata man o matanda, inisip ng Panginoon ang ating kaligtasan. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Kapatid, ang salita ng Diyos ay salamin ng ating buhay. Hindi ka pwedeng makapagtago sa Panginoon. Sa Panginoon, hayag lahat ang buhay ng tao. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw. Kapatid, matapos mo mapakinggan ang katotohanan ito at ikaw ay nais mo pa rin manatili sa kadiliman, kapatid, pinipili mo na yan. Pinipili mo na ang iyong kapahamakan. Sapagkat ang tao ay mayroong karapatang pumili
Pumili ng buhay na walang hanggan sa piling ni Jesus at pumili ng buhay ng kaparusahan habang buhay sa impyerno, sa piling ng dyablo. Kapatid, piliin natin ang ilaw. Alam ng Panginoon ang kalagayan ng bawat isa sa inyo. Alam ng Panginoon kung wala siya sa bawat pamilya, madilim ang pamilyang iyon. Kapatid, kung ngayon ang pamilya mo magulo, ang pamilya mo hikahos, ang pamilya mo walang kapayapaan, ibig sabihin kailangan mo ng ilaw. Ibig sabihin kailangan mo si Jesus papasukin sa pamilya mo, sa tahanan mo. Ganun lang kasimple yun, kapatid. Huwag ka nang mag-overthink. Ganun lang kasimple yun. Kapag ang pamilya magulo, kapag ang pamilya nagahari ang kasamaan, ang kaguluhan, ang kahirapan, ibig sabihin, baka kailangan nilang papasukin si Jesus sa kanilang mga tahanan. At nais ng Panginoon dito sa mga taga-Phase 6, bawat pamilya sa lugar na ito ng Phase 6, ang nais ng Panginoon, papasukin niyo siya sa inyong mga tahanan. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuhod sa ilaw. Kapatid, matapos mo itong mapakinggan at ayaw mo pa rin papasukin si Jesus, isa lang ibig sabihin nun, gusto mo pa rin sa madilim na pamumuhay. Gusto mo pa rin sa hikahos na buhay, sa magulong pamumuhay, sa madilim na pamumuhay. Sapagkat ayaw mong bigyan ng liwanag ang pamilya mo. Sapagkat si Jesus ang ilaw ng sanlibutan. Kailan mo siya papapasukin sa buhay mo? Kailan mo siya ahayaan maghari sa tahanan mo? Nasa sa iyo, kapatid. Kung kaya mong tiisin ang magulong pamumuhay at ang buhay, pagkatapos pupunta ka pa sa impyerno, pagkatapos mo dito sa lupa, ikaw yon, kapatid. Desisyon mo yan. Subalit wala tayong sisihan at wala tayong masisisi kundi ang sarili mo. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, hanggang kasusumpungan mo ang Panginoon, hanapin mo siya. Hanggang kapapakinggan mo ang Panginoon, makinig ka sa Kanya, papasukin mo siya, bigyan mo ng liwanag ang buhay mo. Maawa ka sa pamilya mo, maawa ka sa sarili mo, maawa ka sa kaluluwa mo. Sapagkat ang Panginoon ay nais pumasok sa bawat tahanan sa mga taga-Phase 6. Sapagkat alam ng Panginoon kapag wala siya sa buhay ng sino man, ang taong iyon ay walang kapayapaan. Ang taong iyon ay magulo ang pamumuhay. Kapatid, hindi ka ba napapagod sa buhay na magulo? Sa buhay sa kadiliman? Sa buhay na walang direksyon?
Maraming mga tao ngayon nauuwi sa depresyon, nauuwi sa suicide dahil walang direksyon ang buhay nila. Kaya nga kapatid, papasukin mo ang ilaw. Huwag kang magmatigas sa Panginoon. Huwag mong pagmamatigasin ang puso mo pagdating sa Panginoon. Sapagkat hindi mo makakaya ang pressure sa buhay na ito. Pag walang Panginoon, ang buhay mo, kapatid, hindi ka tatagal sa pressure ng buhay na ito. Baka mapabilang ka, madagdag ka sa listahan ng mga nagsusuicide, mga nade-depress, mga na-oppress, sapagkat walang ilaw sa buhay nila. Si Jesus ang ilaw sa buhay ng tao. Kapatid, bigyan mo ng liwanag ang tahanan mo. Bigyan mo ng liwanag ang buhay mo. Papasukin mo si Jesus. Patuloyin mo si Jesus. Pumapatok lamang siya sa pintuan ng ating mga puso. Nasa sa atin kung siya'y pagbubuksan natin o sasaraduan. Ang Panginoon ay maamong kumakatok sa pintuan ng ating mga puso. Hindi siya magpupumilit sa iyo kung ayaw mo. Subalit, ikaw ang kawawa. Kapag pagmamatigasin mo ang puso mo sa Panginoon, sapagkat para bang sinasabi mo, okay na sa iyo yung bahay na madilim. Di ba sa natural, kapag ang bahay ay madilim, ayaw natin. Ayaw natin ng brownout. Ayaw natin ng walang kuryente sa bahay. Pero sa spiritual, marami sa atin brownout ang kanilang mga spiritual na buhay. Sapagkat hindi nila pinatutuloy si Jesus sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay. Kapatid, kawawang pamilya na wala si Jesus. Kaya nga kami ay pinapadala sa ganitong matataong lugar upang paalalahanan ang mga tao sa lugar na ito na lumapit kay Jesus, sapagkat alam ni Jesus ang kalalagyan, ang kalagayan ng wala sa Kanya. Kapatid, namatay na si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ang tanging mo na lang gagawin para tanggapin ang kaligtasan iyon ay humingi ka ng tawad sa lahat ng iyong mga kasalanan at pagkatapos tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Yun lang ang gagawin mo, kapatid. At si Jesus ay papasok na sa buhay mo. At kapag si Jesus nasa buhay mo, kapatid, magkakaroon ka na ng kapayapaan, magkakaroon ka na ng tunay na kagalakan, magkakaroon ka na ng kaligtasan, at meron ka ng kasama sa buhay. Hindi ba tayo napapagod sa magulong pamumuhay? Hindi ba tayo napapagod sa walang direksyon na pamumuhay? Kapatid, maawa ka. Nais kang tulungan ng Panginoon. Nais kang agaw. Nais ng Panginoon, maging kaagapay mo siya sa buhay mo. Subalit ikaw ang nagmamatigas.
Huwag mong pagmatigasin ang puso mo. Ang dyablo natutuwa sa tao kapag nagmamatigas siya sa Diyos. Sapagkat si Satanas nagmatigas sa Diyos at ibinagsak ng Diyos. Ang sino mang nagmamatigas sa Diyos, siya rin ang kawawa sa bandang huli. Kapatid, hindi ka ba naawa sa buhay mo? Hindi ka ba naawa sa buhay ng pamilya mo? Mga padre de pamilya, mga tatay, kayo po ang unang responsable sa inyong mga tahanan. Tayo po mga tatay ay hinahanapan ng Diyos. Tayo po ang kumakatawan sa Diyos sa ating kanya-kanyang mga pamilya. Ang mga tatay ang unang dapat lumapit sa Panginoon. Ang mga tatay, dito mo ipakita ang tunay mo pagkalalaki. Dito mo ipakita ang iyong pagkamacho. Kapag ikaw ay lumapit sa Panginoon, ikaw ay magiging tunay na lalaki sa paningin ng Diyos. Mga tatay, maawa tayo sa pamilya natin. Kapag wala si Jesus sa ating mga pamilya, maawa ka sa asawa mo, maawa ka sa mga anak mo. Kapag wala si Jesus, maapektuhan sila. Ikaw at ang sambahayan mo maapektuhan kapag wala si Jesus. At tayo rin magdadala sa ating pamilya sa kaligtasan. Sabi ng salita ng Diyos, at kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang kausap po dito ni Apostol Pablo, karamihan sa kanila mga tatay. Ang sabi na nagtanong sa kanila, paano kami maliligtas? Yung jail warden, nung panahon na ito, ay natakot sapagkat nakalaya si Pablo at si Silas sa pagkakakulong, sapagkat pinalaya sila ng Panginoon. At yung jail warden, nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos sa piling ni Pablo at ni Silas. At tinanong nila ang dalawa, paano kami maliligtas? Sumagot si Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Yesus. Dito mga kapatid, ang mga apostol, isa lang ang tinataas nila. Ang Panginoong Yesus. Manampalataya ka sa Panginoong Yesus. Marami nangangaral ngayon, hindi si Jesus ang itinataas. Kapatid, huwag kang makinig sa Kanya. Kapag hindi si Jesus ang tinataas, sa diablo po yan, hindi yan sa Panginoon. Ang mga nasa Panginoon, si Jesus ang tinataas. Ang sabi ni Pablo at ni Silas, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at ikaw ay maliligtas. Dito pinapakita, malalaman mo kung sino ang nasa katotohanan at kung sino ang nasa kasinungalingan.
Kapag si Jesus ang itinataas, ang mga ngaral na yon ay galing sa Panginoon. Subalit kapag ang sarili nilang tinataas at ibang tagapagligtas, yan po ay galing sa Diablo. Kaya mga apostol, si Jesus ang itinataas. Tapos ikaw, maniniwala ka kung kani-kanino na magsasabi na mayroong ibang tagapagligtas. Kapatid, igilan mo yan kahangalan na yan. Sapagkat ang Panginoon, siya lang ang tagapagligtas. At ang mga apostol, siya lang ang binabanggit na tagapagligtas. Wala na pong iba. Sinong paniniwalaan mo? Ang mga ngaral na hindi nga nila nakita, hindi nga nila narinig, hindi nila nahawakan si Jesus. Tapos ikaw ang maniniwala sa kanila at magtuturo sa iyo na meron ibang tagapagligtas. Kapatid, kawawa ka. Ang tunay na mga ngaral ng Panginoon, si Jesus ang ipinapangaral. Si Pablo, ang sabi niya, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas. Itong mga apostol na ito, narinig nila si Jesus, nakita nila si Jesus, nahawakan nila si Jesus, kasama nilang kumain si Jesus, kasama nilang naglakbay si Jesus. Sino ang sinasabi nilang tagapagligtas? Ang Panginoong Jesus. Kapatid, alalaman mo kung galing sa Panginoon ang mga ngaral at kung galing sa Diablo. Kapag galing sa Panginoon, ang itinataas ay si Jesus. Kapag galing sa Diablo, hindi si Jesus ang itinataas. At dito sinabihan ni Pablo at ni Silas ang mga kalalakihan doon sa kulungan. Ang sabi nila, paano kami maliligtas? At sinagot sila ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka at ang iyong sangbahayan. Kapatid, ang unang sinasabihan dito ni Pablo, mga tatay, tayo po ang responsable sa kaligtasan ng ating pamilya. Mga tatay, sa lugar na ito, manampalataya kayo sa Panginoong Yesus, kayo'y maliligtas at ang iyong sambahayan. Nakakalungkot kapag ang pamilya mo makikita-kita kayo sa impyerno sa araw sapagkat hindi kayo sumampalataya sa Panginoong Yesus. Doon sa hell, sasabihin ng asawa mo, anong ginawa mo? Ikaw yung ama ng tahanan. Ikaw yung dapat leader namin tungo sa kaligtasan. Pero bakit tayo narito sa lugar ng impyerno? Bakit di mo tinuro sa amin na si Jesus ang tagapagligtas at tanging siya lamang? Kaya kami narito. Hindi ba, kapatid? Nakakatakot yung tagpo na yun na parehas ang pamilya mo sa impyerno, magkikita-kita kayo. Samantalang, pwede mo namang gawin habang ikay nabubuhay na sumampalataya sa Panginoong Yesus upang maligtas ka at ang iyong sambahayan. Pero dahil nagpakamangmang ka, nagpakasama ka, pinanindigan mo ang iyong
kasinungalingan na alam, imbis na sa Diyos ka sumampalataya, sa tao ka sumampalataya, kaya yun, ang buong pamilya mo ay magdurusa sa hell habang buhay. Mga kapatid, hindi ba mas maganda, mga tatay, kung ikaw, ang asawa mo, ang mga anak mo, ay makapiling ang Panginoon sa langit? Hindi ba mas maganda yon? Ang pipiliin mo lang naman ay sumampalataya sa Panginoong Yesus. Anong mahirap doon? Huwag mong panatilihin ang sarili mo sa kamangmangan. Huwag mong panatilihin ang sarili mo sa kasinungalingan. Maawa ka sa sarili mo. Maawa ka sa pamilya mo. Sapagkat ang tunay na buhay natin ay hindi po itong buhay na ito. Ito pong buhay natin dito ay temporal. Ang tunay na buhay natin ay spiritual. Yung walang hanggan, yung pagkatapos natin sa mundong ito, yun ang totoong buhay natin. Sapagkat yung po ay habang buhay sa piling ni Jesus sa langit o sa piling ng Diablo sa hell. Kapatid, kawawa ang ating pamilya. Mga tatay, tayo po ay mga sandigan ng ating pamilya. Tayo po ang binabanggit na haligi ng tahanan. Subalit kapag ang haligi ay marupok, kapag ang haligi ay walang relasyon sa Panginoon, ang tahanan ay marupok, ang tahanan ay magulo, ang tahanan ay walang direksyon. Pagkatapos, pag namatay pa kayong lahat, pupunta kayo sa impyerno. Kapatid, hindi ba kahabag-habag ang kalagayan ng pamilya mo kapag gano'n? Samantalang pwede ka namang sumampalataya sa Panginoon. Ang gagawin mo lang naman, magpakumbaba sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa mga kasalanan mo. At pagkatapos, tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Kaya sabi ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka at ang iyong sambahayan. Ibig sabihin dito ng salita ng Diyos, ikaw na tatay, kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, ang asawa mo at mga anak mo ay madali mo nang maaakay sa Panginoon. Sapagkat ang mga tatay ay malaki ang impact sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Kapag ang mga tatay ay may relasyon sa Panginoon, ang pamilyang iyon ay magkakaroon ng kaligtasan. Kaya po mga taga Phase 6 Bulihan, hanggang kami po pinapadala sa lugar na ito, kami po ay hindi ninyo kaaway, kami po ay napag-uutusan lamang ng Panginoon kung paano kami ay dati rin nasa kalagayan ninyo. Meron ding pinadala ang Panginoon upang mangaral sa amin. At nung kami makakilala sa Panginoon, kami naman ang ginamit ng Panginoon upang ipangaral din ang kaligtasan tinanggap namin sa Kanya. Ang kaligtasan ng mga tao ay walang bayad. Wala na ng bayad. Hindi ka pa lumalapit sa Panginoon.
kayo mag-aawa. Kayo mag-aawa. Sabi sa John 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Mga nagtitinda, mga namimili sa lugar na ito, sinasabi ng Panginoon, galing na sa bibig ng Panginoong Jesus, minsan ayaw pa natin paniwalaan. Galing na nga sa bibig ni Jesus, ayaw mo pang paniwalaan, mas gusto mo pang paniwalaan yung taong sinungaling na nagsasabi sa iyo, merong ibang tagapagligtas. Hindi ba malaking kahangalan ang ganong pagkakataon? Si Jesus na nga nagsasabi, ang sabi ni Jesus, ako ang daan. Si Jesus daw ang daan, mga kapatid. Galing na sa bibig ni Jesus, subalit ang tao, tanong pa rin ang tanong, ano ba ang daan para ako maligtas? Sino ba ang daan para sa aking kaligtasan? Paano ba ako maliligtas? Kapatid, ngayon mismo, pinaparinig sa iyo ng Panginoon, siya lang ang daan. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Sa iyo pong lahat na naririto, sinasabi sa inyo ng Panginoon, siya lang ang daan para ikaw ay maligtas. Sapagkat si Jesus, siya lamang ang Diyos na bumaba sa lupa na hindi nagkasala. Huwag tayo sa tao maniniwala, sapagkat ang tao makasalanan. Ang Panginoon, imposible magsinungaling sa Kanya. Ang Panginoon lagi nagsasabi ng katotohanan. At ang Diyos ay hindi sinungaling kagaya ng tao. Kaya sabi ni Jesus, ako ang daan. Kapag naman yan, na sinabi na ni Jesus, siya ang daan, at ikaw ay hindi pa rin naniwala, kapatid. Ikaw na may pananagutan sa iyong kaluluwa. Sapagkat si Jesus na mismo nagsabi, ako ang daan. Ako ang daan, singular, hindi plural. Ibig sabihin, talagang siya lang ang daan. Huwag ka nang maghanap ng iba pang daan para maligtas ka. Huwag mo nang hanapin ng ibang daan para ikaw ay maligtas. Hindi si Muhammad, hindi si Gandhi, hindi si Buddha, hindi si San Pablo, hindi si San Pedro, hindi kung sino pa man ang tagapagligtas, ang daan para maligtas. Sinabi na nga ni Jesus, pag ikaw naman naniwala pa sa iba, kasalanan mo na yun, kapatid. Sinabi na nga ni Jesus, binabasa ko na lang, sinabi ni Jesus, ako ang daan. Mahirap ang intindihin yon, mahirap ang tanggapin yon. Ang Diyos ang nagsasabi sa atin. Sinong paniniwalaan mo? Ang tao na sinungaling o ang Diyos na kailanman imposibleng magsinungaling? Kapag naniwala ka sa tao na sinungaling, kapatid, ang kapahamakan ay nag-aantay sa iyo. Subalit kapag sa Diyos ka sumampalataya at naniwala,
kapatid, nasa tama kang daan, nasa kaligtasan ka ng daan ng katotohanan. Si Jesus na nagsabi, hindi sinabi ni Jesus, kami ang daan. Na parang sinasabi niya, ako at mga alagad ko ang daan. Hindi po. Sinabi ni Jesus, ako ang daan. Sa tao, mahirap itong tanggapin. Lalo't alam mo, maraming daan para maligtas. Kapatid, tigilan mo yan. Alisin mo ang ibang daan sa buhay mo. Si Jesus lamang ang tanggapin mong daan para ikaw ay maligtas. Sapagkat yun ang totoo at yun ang pawang katotohanan. Huwag mong pinapagod ang sarili mo sa walang kabuluhan. Maraming mga tao, maraming alam na tagapagligtas. Walang tao na tagapagligtas, mga kapatid, sapagkat ang lahat ng tao ay nagkasala. Walang nakaabot sa Diyos, lahat nagkasala. Maging ang mga apostol ay dati silang nagkasala sa Panginoon. Kaya hindi sila pwedeng tagapagligtas. Hindi pwedeng tagapagligtas yung makasalanan tao kagaya natin. Ang tanging tagapagligtas ay yung Diyos na kagaya ni Jesus na hindi nagkasala. Kaya si Jesus lamang ang daan para maligtas ang tao, sapagkat siya lamang ang hindi nagkasala. Lahat ng tao nagkasala. Si Jesus ay hindi tao, nagkatawang tao siya. Kaya siya'y walang kasalanan. At kahit kung siya'y nagkatawang tao, ang sabi ng salita ng Diyos, walang nasumpungan kasalanan sa Kanya. Kaya naman, mga kapatid, hanggat napapakinggan ninyo ang salita ng Diyos, huwag niyong pagmamatigasin ang inyong mga puso, sapagkat ikaw rin ang lugi kapag pinagmatigas mo ang puso mo sa Panginoon. Ikaw rin ang mapapahamak kapag pinagmamatigas mo ang puso mo sa Panginoon. At ang diablo natutuwa sa iyo kapag pinagmamatigas mo ang puso mo. Imbis na magpakumbaba sa Panginoon at humingi ng tawad sa mga kasalanan mo at tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo, mas pinipili mo ang sumunod sa kaaway kesa sa Panginoon. Kaya naman, tayo rin ang mapapahamak, tayo rin ang mapupunta sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Kaya wala kang masisisi, kundi sarili mo, sapagkat lahat ng pagkakataon ay binibigay ng Diyos sa tao upang siya'y maligtas hanggat siya'y nabubuhay pa sa mundong ito. Sapagkat pag dumating ang kamatayan sa tao na hindi niya tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, kapatid, pagbalik-balik pa rin naman ang mundo, wala kang kaligtasan. Pag may nagsabi sa iyo, maliligtas ka, kahit hindi si Jesus ang tagapagligtas mo, kapatid, ihanda mo sarili mo, magkikita kayong dalawa sa impyerno. Subalit, kapag ang salita ng Diyos pinanindigan mo at nagpakumbaba ka at humingi ka ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga kasalanan mo,
at tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo, kapatid, pag nawala ka sa mundong ito, makikita mo na mukhaan si Jesus at sasabihin sa iyo ng Panginoon, "Welcome, my good and faithful servant. Manahin mo ang aking kaharian at lahat ng inihanda ko para sa iyo." Hindi ba napakaganda, napakainang marinig natin sa Panginoon ang mga salitang ito kaysa sabihin sa atin ng Panginoon, "Lumayo ka sa akin, ikaw na palalo at nagmatigas sa akin. Umaroon ka sa kaparusahan walang hanggan." Mga taga-Phase 6, mga taga-Phase 6, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Hindi kami magpapagod dito sa inyong harapan ng walang kabuluhan. Ang Panginoon ang nagpapala sa amin at kayo naman ay pinagpapala din ng Panginoon kung tatanggapin nyo ang kanyang mga salita, ang salita ng Diyos. Kung papapasukin natin sa ating mga puso ang salita ng Diyos, ito magbibigay sa atin ng kaligtasan. Kagaya ngayon, binabasa ko sa inyo, sinabi ni Jesus, "Ako ang daan." Ako ang daan, sabi ng Panginoong Jesus. Kapag kung ito ay napakinggan mo at mananatili mong patigas ang puso mo, kapatid, hindi mo alam kung hanggang kailan ka sa mundong ito. Meron akong kasamahan, naglaro lamang ng basketball, pagkatapos inatake, namatay. Ang edad niya ay nasa 40 years old lamang. Ganon kaiksi ang buhay ng tao. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang buhay ng tao parang usok ng sinaing, pagdakay nariyan, pagdakay nawawala. Kapatid, paghandaan natin ang ating kamatayan. Sapagkat lahat tayo ay haharap sa kamatayan. Lahat tayo ay merong itinakdang araw ang Diyos kung saan hanggang doon ka na lang. Baka ang iba sa atin ngayon hanggang ngayong ka na lang araw na ito, hindi mo lang alam. Kaya nga po, hanggat tayo may pagkakataon, lumapit na tayo sa Panginoon, hanapin na natin ang Panginoon, magpakumbaba tayo sa Panginoon. Yung mga namimili sa palengke ito, pag-uwi mo sa bahay, manalangin ka muna sa Panginoon. At yung mga nagtitinda sa lugar na to, kung may pagkakataon ka, manalangin ka sa Panginoon. Sino man sa atin dito, unahin natin ang kaligtasan natin. Yun ang pinaka-importante sa buhay ng tao, ang kanyang kaligtasan. Unahin natin ang kaligtasan natin. Una sa lahat, pagdating mo sa bahay, bago ka magluto, bago ka maglaba, bago ka gumawa ng ibang bagay, manalangin ka muna sa Panginoon. Humingi ka ng tawad sa Panginoon. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo. Yung galing sa puso ng panalangin, yun ang nais ng Panginoon. Hindi mo kailangan ng prayer book. Ang nais ng Panginoon, yung prayer galing sa puso mo. Magpakumbaba ka lang sa Panginoon. Hingi mo ng tawad lahat ng kasalanan mo sa Panginoon.
At lahat po yan ay patatawarin ng Panginoon. Ang Panginoon, pag sinabi mong lahat, Lord, ng kasalanan ko, patawarin mo, lahat po yan patatawarin ng Diyos. At kapag pinatawad ka ng Diyos, nililimot ng Diyos ang nakaraan mo. Ang sabi ng salita ng Diyos, kung dati napakarumi natin, kapag tayo ay nagpakumbaba, tumingin ng tawad sa Panginoon, ay lilinisin tayo ng Panginoon at magiging kasimputi tayo ng niebe o ng yelo. Ganon kabuti ang Panginoon. Ang Panginoon, sa simpleng pagpapakumbaba mo lamang, ay papatawarin ka na sa lahat ng iyong mga kasalanan. At lilinisin ka ng Panginoon sa lahat ng iyong kalikuan. Ganon kabuti ang Panginoon sa atin. At sinabi ni Jesus at ang katotohanan. Sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Mga kapatid, mga taga-Phase 6, mga nagtitinda, mga namimili sa lugar na ito, sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Sa mundong ito, puno ng kasinungalingan. Para hindi ka madala ng kasinungalingan, si Jesus ang sampalatayanan mo. Sapagkat sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Sa mundong ito, si Jesus lamang ang katotohanan. Wala nang iba. Si Jesus ang katotohanan upang maligtas ang tao. Si Jesus ang katotohanan upang ang tao ay maligtas. Ibig sabihin, kung si Jesus ang iyong tagapagligtas, kapatid, nasa katotohanan ka. Kaya naman, mga taga-Phase 6, bulihan, kayong mga nagtitinda, kayong mga namimili, lumapit kayo sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ang tanging katotohanan na kailangan ng tao. Kapag wala si Jesus sa buhay mo, hindi ka lumalakad sa katotohanan, kundi sa kasinungalingan. Kahit alam mo na totoo, subalit hindi yan si Jesus, kapatid, kasinungalingan pa rin yan. Sa social media, maraming patotoo na mga tao na akala nila yung kinamulatan nila na pananampalataya ay katotohanan na, subalit kung sila'y namatay, yung ine-expect nila na katotohanan ay kasinungalingan pala. Ang humarap sa kanya sa langit ay si Jesus. Mga kapatid, si Jesus lang ang katotohanan. Para ikaw ay maligtas, siya lamang ang dapat mong sampalatayanan na magliligtas sa iyo. Kapag meron ka pang ibang alam na tagapagligtas at hindi ang pangalan ni Jesus, kapatid, tigilan mo na yung kahangalan mo. Tigilan mo na yan, katigasan mo ng ulo. Tigilan mo na yan kasinungalingan sa buhay mo. Si Jesus ang patuloyin mo sa buhay mo, sapagkat siya lang ang katotohanan.
Kapag hindi si Jesus ang tagapagligtas mo, kapatid, lumalakad ka sa kasinungalingan, maawa ka sa kaluluwa mo, maawa ka sa pamilya mo. Mga kapatid, si Jesus ang nagsabi, ako ang daan, ako ang katotohanan, sinabi ni Jesus. At sinabi ni Jesus, at ang buhay. Ibig sabihin, ang buhay ng tao, kapag hindi si Jesus ang naghahari, ang buhay na yan ay walang kahulugan, ang buhay na yan ay walang saysay, ang buhay na yan ay magulo, madilim, walang kaligtasan. Sinabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At ito pa ang sinabi ni Jesus, sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Mga taga-Praise 6, paliwanag pa sa sikat ng araw, binabanggit ni Jesus, sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sabi niya, singular ulit, sapagkat siya lamang ang tunay na tagapagligtas. Hindi niya sinabi, sino man ang di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan namin. Hindi niya po binanggit namin. Ang binanggit ni Jesus, sa pamamagitan ko. Mga tagabulihan, ang nais ng Panginoon ay maligtas ang bawat isa sa inyo. Subalit, kailangan niyong patuloyin ang salita ng Diyos sa inyong mga puso. Kailangan niyong patuloyin ang daan sa buhay niyo para maligtas. Kailangan niyong patuloyin ang katotohanan sa buhay niyo para maligtas. Kailangan niyong patuloyin ang buhay na walang hanggan sa buhay ninyo. Kailangan niyong patuloyin ang ilaw ng buhay ninyo. Kailangan niyong patuloyin si Jesucristo, si Jesus Christ, sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso. Dahil kung wala si Jesus, walang kaligtasan, mga kapatid. Binabasa ko lang sa inyo ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay hindi sinungaling. Ang tao ay ubod ng sinungaling. Subalit ang Diyos ay ubod ng katotohanan. Kaya kapag pinili mo pa rin ang kasinungalingan, kapatid, kesa sa katotohanan, ihanda mo sarili mo sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Subalit, ang nais ng Panginoon ay maligtas tayong lahat. Ang nais ng Panginoon, lahat na kanyang nilikha, na kanyang kawangis, ay makapiling niya sa kanyang kaharian sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Subalit, nasa atin ang pagpili, mga tagabulihan. Nasa iyo ang pagpili. Kailangan mong piliin si Jesus kesa sa dyablo.
Kailangan mong piliin ang ilaw kesa sa dilim. Kailangan mong piliin ang katotohanan kesa sa kasinungalingan. Kailangan mong piliin ang katotohanan kesa sa kamanmanan. Kailangan mong piliin ang buhay na walang hanggan kesa sa buhay ng kapahamakan. Kailangan mong piliin ang tunay na daan para ikaw ay maligtas kesa sa magulong pamumuhay. Mga taga-Phase 6, bulihan, kung sa kabila ng aming pagpapagal na ito ay pipiliin nyo pa rin ang kasinungalingan sa buhay ninyo, ang kadiliman sa buhay ninyo, wala na po kami magagawa doon. At hiyanda nyo lang ang inyong sarili sa kaparusahan na tatanggapin ng sino man na nanatili sa kadiliman imbis na sa kaliwanagan. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan ito. Wala na pong ilaw ang sanlibutan ito. Ang sanlibutan ito ay madilim dahil sa kasalanan, dahil sa kasamaan, dahil sa kasakaiman ng tao. Kaya nga bumaba ang ilaw para magbigay kaliwanagan sa bawat buhay ng tao. Subalit, kailangan mo papasukin ang ilaw na yun. Kailangan mo tanggapin ang ilaw na yun. Kailangan mo pagsisiyan ang iyong mga kasalanan at tanggapin si Jesus, sampalatayanan si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Mamaya ako po'y mananalangin patungkol dito sa mga hindi po makakasunod sa panalangin. Pag-uwi niyo po ng bahay, unahin niyo munang manalangin. Bago kayong magluto, bago kayong maglaba, bago kayong maglinis ng bahay, o pumasok sa school, pumasok sa trabaho, o maglinis ng bahay, kapatid, manalangin ka muna. Pagsisiyan mo muna ang mga kasalanan mo. At pagkatapos, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tanging tagapagligtas mo. At pagkatapos po noon, mga kapatid, ang Panginoon na ang bahala sa inyo sa mga susunod niyong gagawin sa buhay. Mga kapatid sa Panginoon, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Walang sino man sa atin dito ang hindi minahal ng Panginoon. Walang sino man sa atin dito ang hindi naisip ng Panginoon nung siya ay napako sa krus. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Ganon tayo inibig ng Panginoon. Kaya huwag natin sasayangin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Huwag natin sasayangin ang ating kaligtasan. Huwag natin kaya po mga kapatid, tunay nga po ang Panginoon ang ilaw ng sanlibutan ito. Lumapit tayo sa ilaw. Huwag mong hayaan ang buhay mo manatili sa kadiliman. Huwag mong hayaan ang buhay mo manatili sa kasalanan. Huwag mong hayaan ang buhay mo manatili sa kaguluhan. Maawa ka sa kaluluwa mo
Maawa ka sa kaluluwa ng asawa mo. Maawa ka sa kaluluwa ng iyong mga anak. Mga kapatid, ang Panginoong Yesus ay malapit na rin bumalik. Si Jesus ay babalik na po at kukunin ng Panginoon ang mga merong pananampalataya sa Kanya at dadalhin sila ng Panginoon sa Kanyang kaharian. At pagkatapos po dito sa lupa, magkakaroon ng 7 taon ng kapigatian at mag-ahari sa mundong ito si Satanas at ang kanyang anak, ang Antikristo at ang bulaang propeta. Mga kapatid, ang mga palatandaan na si Jesus ay malapit nang bumalik ay hayag na sa ating mga paningin. Kapag naman di mo pa yan naramdaman, kapatid, nasa delikado kang kalagayan. Kaya nga po ang Panginoon pinapakita sa atin na ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Yesus, ay malapit nang bumalik. Ang nais ng Panginoon, marami sa atin ang makasama sa tinatawag na the rapture of the church na malapit na. Subalit, ang makakasama lamang sa pag-agaw ay yung nagpakumbaba sa buhay na ito, humingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan at sumampalataya sa Panginoong Yesus bilang Panginoon at tanging niyang tagapagligtas. Wala na pong ibang kukunin ng Panginoon dito sa lupa. At ang lahat ng maiiwan dito sa lupa ay tatamasahin nila ang bugso ng galit ng Diyos sa lupa. Sapagkat hindi nila sinampalatayanan ang bugtong na anak, hindi nila tinanggap ang bugtong na anak ng Diyos sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga tahanan. Mga taga-Phase 6, yung po mga kasunod sa panalangin ko, sumunod po kayo, yung hindi po makakasunod, pag-uwi niyo po sa inyong mga bahay, manalangin po muna kayo, humingi muna kayo ng tawad sa inyong mga kasalanan, at tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging inyong tagapagligtas. Kapag nagawa niyo po yun, kapatid, ang Panginoon, ipararamdam sa iyo ng Panginoon ang kanyang pag-akap at para bang sinasabi sa iyo, ikaw ay naging anak ko na. At magmula sa araw na to, kasama mo na ako. Subalit, kung kayo po'y makakasunod sa panalangin ko, mas maganda po. Yung mga nagtitinda, mga namimili, sumunod po kayo sa panalangin ko. Ako po'y mananalangin na sabihin po natin lahat, Panginoong Yesus, ako po na isang makasalanan ay nagpapakumbaba. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Sa dami ng mga kasalanan ko, Panginoon, hindi ko na kaya pang banggitin sa iyo isa-isa. Sobra-sobrang kasalanan ko. Subalit ako'y sumasampalataya, kaya mo kong patawarin. Kaya mo kong linisin. Gaya ng sinabi mo sa iyong mga salita. Kaya naman, ako'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad. Patawarin mo lahat ng mga kasalanan ko nagawa. Na hindi ko pa nahingi ng tawad sa iyo. Patawarin ko lahat ng mga kasalanan. At salamat, Panginoon, ako po'y pinatawad mo, ako po'y nilinis mo. Kaya naman, Panginoon,
Binubuksan ko na ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Yesus, bilang Panginoon at tanging kong tagapagligtas. Ikaw lamang, wala nang iba magmula sa araw na ito. Panginoon, salamat. Ako yung pinatawad, ako yung nilinis, ako yung niligtas, at isinulat ng aking pangalan sa aklat ng buhay. Marami pong salamat, ikaw na pong bahala sa akin sa mga susunod kong gagawin. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako na lamang po mananalangin. Panginoon, Panginoon, lahat po ng mga taga-Phase 6, bawat tahanan sa lugar na to, mga nagtitinda, mga namimili, tulungan mo makakilala ang lahat ng mga taga rito. Pumasok ka sa bawat tahanan ng mga taga rito. Tulungan mo lahat silang maligtas. Pagpalain mo po silang lahat kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Pagpalain mo rin po ang kanilang mga hanap buhay. Lahat po sila pagpalain mo, Panginoon. At iligtas mo po sila. Sila na mga tumanggap at naligtas, Panginoon, maging yung mga nakauwi sa bahay at nag-pray at naligtas. Panginoon, tuluyan mo silang pagpalain. Tulungan mo sila sa mga susunod nilang gagawin. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aking samot na langin. Amen. 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 Salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon.